Hello mga Katden fans! Narito na ang ilan sa pinaka-latest and hottest news kung saan si Mami Min at si Daddy Bay abay mukhang masinsina ng usapan at meron po silang hatid na good news. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo magpatuloy sa ating updates for today's video, nais ko po muna of course magpasalamat sa lahat ng mga legit viewers, subscribers at ang lahat ng mga legit na nagmamahal at sumusubaybay sa lahat ng ating mga updates. Thank you so much for always keep watching and trusting this channel. Kakaiba po yung excitement na nararamdaman ko sa inyo para maihatid yung pinaka-latest news and good news na hatid po ng Katden. Grabe na ito, no? Dahil po ngayong araw inilabas po, may nag-send po sa akin ang link na ito kung saan nadagdagan pong ilan sa mga cinemas dito po sa Pilipinas na nagbukas po ng kanila pong midnight screening. Ibig sabihin 12 noon in the morning, 12 noon in the morning ay meron pong mga screening ang Hello Love, again midnight screening alert, a new addition to the cinema with HLA midnight screening Robinson Movie World. Thank you so much. May mga SM and mga malls na nagbukas po kung saan 12 noon, biruin nyo yun, madaling araw, bago po pumutok ang umaga, bukas po yung sinihan para po panoorin yung kanilang pa-black screening. Grabe naman, grabe, ganun katindi, no? Sa first day pa lang, ibig sabihin, ngayon ay November 12, tapos pagdating ng alas 12, kasi 12:01, ano na yan 30 na yan, sa midnight, binuksan nila yung sinihan. This is really first time wala pong mga SM cinemas at wala pong mga malls na nagbubukas ng ganyang oras, and this is really historical again. Napakarami pong nag-offer ng kanilang mga sinihan para buksan ng ganong oras kasi napaka taas ng demand na gusto talaga nilang mapanood yung movie ng first day, para first day pa lang talagang buhos na talaga yung sales. So, isa sa ito po yung mga nagbukas: Robinsons Galleria, Robinsons Manila, Magnolia, Antipolo, Galleria South, Robinsons La Union, Robinsons Iloilo, Robinsons Naga, Robinsons Dumaguete, Robinsons Ilocos. Ayan po yung mga places na kung saan pwede kayong mamili na meron po silang midnight screening. Grabe to. Ngayon lang po talaga ako nakarinig ng ganitong klase ng movie na halos buong Pilipinas ata inaabangan talagang paglabas ng kanilang, yung pagputok ng alas 12 pa lang may mga nakapila na. So ibig sabihin, ang maganda rito, tataas yung sales, tapos yung mga papasok, yung mga empleyado during that time, double pay yan kasi halos meron silang tinatawag na night differential. Syempre hindi naman pwedeng wala mag-a-assist sa kanila, guards, tapos yung mga nagtitinda ng pagkain, 'di ba? That is one of the good news that we receive, coming from the legit source. At ngayon naman, syempre, isa rin sa pinaka nakakatuwang news kung saan kalat po ito sa social media ngayon, ang pagtatagpo ni Mami Min at ni Mr. o ni Daddy Bay. Although dati nagtagpo na sila dahil nga nagkaroon po ng movie itong si Alden Richards at si Catherine Bernardo na Hello Love, Goodbye. But this time, kakaiba na yung moments kasi nasa Laguna sila at si Daddy Bay nga mismo, parang personal din niyang inimbitahan itong si Mami Min para dun sa tinatawag na dinner date nga ng family Bernardo and family ng Paul Kerson. Meron po kasing kumakalat sa TikTok ngayon na kung saan yung pamilya ni Alden Richards, dumaan po sila sa likod ng Conchas, kung saan doon talaga sila pumapasok kasi sila yung may-ari nun, 'di ba? So alam nila yung talagang tamang entrance sa kanila. Nakita po sila doon na nandoon sila at sumusuporta nga dito sa first kick-off mall tour ng Katden. Isa rin sa mga nasagap nating news na fake news yung sinasabing wala si Miss Catherine, na meron daw ganap si Catherine. Fake news po yun. Ang katotohanan is nandun si Catherine, and then nagpa-set up po si Mr. Alden Richards ng isang exclusive room dun po sa Conchas para po sa Bernardo and Mr. Paul Kerson and Paul Kerson family. Kumbaga parang meeting the parents na ba ang peg nito?
At nakita natin na talagang sinecure nila ang place at talagang sinigurado nila na walang mga photos, walang mga videos na lalabas. At yun po ay magandang desisyon. You know why? Because kapag po kasi nagkaroon po ng magandang developan or nagka-developan na talaga, nagkasagutan na, nagkaroon na ng serious relationship, hindi sa mga panahong ganito, ayaw po kasing lumabas or ayaw isipin ni Alden Richards sa pamilya ni Alden na ginagamit ni Alden Richards ang pamilya ni Miss Catherine Bernardo para po dun sa pinopromote nilang movie. Ayaw kasi nila na mahaluan ng mahaluan ng showbiz yung kanila pong sincere na pangliligaw, no, yung sincere na panliligaw ni Mr. Alden. If you're going back to the statement of Mr. Joros, 'di ba? Sinabi niya doon na whatever yung nakikita nyo kay Catherine at kay Alden Richards, it's all sincere and genuine. Walang ka-showbizan. Yun po yung ipinapakita nila ngayon. Kaya wag po kung yung mga bashers sinasabi na parang napaka-aloof, parang lumalayo si Catherine, ganyan. Hindi naman po nila kailangan na talaga maging showy sila in public. Kung meron man silang understanding, much better na hindi kailangan na sobrang, 'di ba? Kailangan magpakatotoo lang sila muna. Ayaw po nila na mahaluan ng showbiz kung ano man yung mga ongoing relationship nilang dalawa. And I know that only Kat then will understand. And for that, narito naman ang ilan sa mga komento, reaction po ninyo patungkol naman sa ating latest updates. Magbabasa tayo ng ilan sa mga komento po ninyo. Sabi po ni Ma'am Shi Glorioso Silvano, sabi niya sobrang tagal ni Alden nanligaw kaya sobrang pagmamahal ni Alden kay Kat at sinasabi ni Alden na hinahalin tulad niya si Kat sa isang Maria Clara. Biro mo yan, ganyan ang pagkatao ni Kat. Sabi ni Alden, ganyan irespeto ni Alden si Kat dahil mahal ni Alden si Kat. Pero yung iba kung makapanglait, walang respeto, walang modo, ganyan lang loser accept. Ha ha ha, ayan, true, diba? Kaya nga po talagang kapag nakakita ako ng mga toxic na comments, hindi po maiwasang sumagot diba? Kasi parang ano pang kasalanan ni Miss Catherine para po talagang kung ano-anong paninira yung ginagawa nila, diba? Sabi ni Miss Berlin Barce, dito ako sa Dubai, may school ako pagka Sunday. Napamura siya. Napuyat ako sa kilig ng #Kat din. Madaling araw na ako natulog sa kilig. Haha, #Kat din fan. Heart, 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 Dubai. Ayan. Hello po, Ma'am Shi Brands. And then, of course, sabi ni Ma'am Shi Bergie, hi, Ma'am Dars, thanks for update. Ay, grabe, Ma'am Dars. Super kilig ako. Lalo na kung may sasayaw sila, no? Aba, marunong pala magpakilig si Miss Catherine. Naku, nawala ang pagod ko sa kanila. Grabe, no, Ma'am Dars. Ang daming tao, dinumog sila. Sigawan ng mga tao kay Alden. Pero noon, kay Miss Catherine talagang sigawan. Lalong noong sinundo at hatid ni Mr. Alden, grabe ang pagpagod ni Mr. Alden kay Miss Kat. Grabe, hinabol siya, Ma'am Dars. Iba ang kilos ni Mr. Alden. Sobrang saya ni Alden. Pagkasama niya si Alden, grabe silang super kilig. Oo, Ma'am Dars, October 8, another kilig na naman. Bukas tour nila sa Vista Mall Taguig, Ma'am Dars. Opo, nakaschedule po sila bukas ng Martes sa Taguig. Sabi pa ni Ma'am Shi Bergie, si Alden ay grabe ang super kilig. October 8, another kilig naman, bukas tour nila sa Vista Mall sa Taguig, Ma'am Dars. Ano kayang reaction ni Daniel? Napapanood kaya sila sa mga social platform? Anyway, God bless everyone. Basta ako kilig sa kanila. Mama Kat din. Ayan. Salamat po, Ma'am Shi Bergie, sa inyo pong talagang halatang halata sa mga comments ni Ma'am Shi Bergie na talagang super excited at super kilig siya sa mga kaganapan ngayon sa Kat din. And lahat po ata ng mga nanonood sa kanilang ngayon is parehas ng mga experience or naranasan dito po kay Mr. Alden Richards and Catherine Bernardo. Sabi pa ni Ma'am Shi Daisy, good morning Miss Dars, di umaapaw pa rin ako sa tuwa, sa saya, sa nakikita ko sa Kat din. Grabe talagang pinapakita nila, kilig match, lalo na si Tisoy. Talagang pinakita niya na si Kat ang dadawan niya. Wish ko mutually nakasalan din sila ang tinadhana. Although si Kat di siya all out sa showy sa feelings niya dahil siguro sa past niya o dahil sa bashers nila, pero makikita sa mukha niya ang saya. Ang saya niya nakasama si Alden. Makikita ang kilig niya na makita si Alden sa stage. Thank you Laguna sa pagtanggap sa Kat din. Thank you so much Miss Dars. Dahil dinayo mo talaga yung effort mo para makapaghatid ng magandang balita. God bless you and God bless Kat din. Yun. God bless you too Miss Daisy Empleo. And totoo po yan, talagang
makikita natin sa personal, makikita naman natin yung talagang, yung understanding nilang dalawa. Kasi sa mga nakikita nyong angulo kasi sa video, parang yun lang eh. Iba talaga yung nakikita mo sa video tsaka yung actual. Lalo-lalo na yung bago sila umakyat, pagbaba. Yung kasi mga hindi nakukunan yung nasa backstage po sila. Ang layong-layo po yun sa mga napapanood sa video. Sabi ni Ma'am si Telma, di kasi kailangan na pang promong galawan. Mas maganda nga lalo natural lang. True. Si Kat, di na kailangan ng pakitang tao at lalo silang hahangaan ng tao kasi nga mga totoong tao sila. Kaya wag kayo magtaka na pagkatapos ng movie nila, tsaka sila amin. Sabi ni Ma'am si Elizabeth, ako nga kilig na kilig kahit senior na eh. Sana sabak ko or mapanood ko. Medyo malapit yun sa amin. Thank you Miss Darrett sa live. God bless Kat din and Miss Darrett. Thank you Ma'am si Elizabeth. If kakayanin mo Ma'am si punta ka mas maaga para dun ka talaga sa harapan. And kung pwede nga magdala ka ng sarili mong bangko para talagang enjoy ka dun. Kaso pag may mga VIP po sa harapan, eh parang tinatakpan nila yung mga nanonood sa likuran. Yun po ang pangit. Dapat ipagbawal yun na tumutungtong sila sa bangko. Kawawa naman yung mga nanonood sa likuran nila na halos hindi na makita. Sabi ni Ma'am Chilina, hi po Miss Darrett, musta po? In my opinion, Miss Darrett, nag-iingat na si Kat maging close sa magiging karelasyon at sabi niya na di na mangyayari yung sobrang pagmamahal na ipanaranas niya sa magiging boyfriend niya pero okay lang sa babae. Si Alden naman, sabi mas mahal niya yung babae. Yun ang nakikita natin sa mga action ni Alden for sure. Nauunawaan ni Alden yung mga nangyari kay Kat for 11 years relationship kay Daniel. Hindi naman natin yun i-question kasi alam natin yung nangyari, 'di ba? Thank you kasi napanood namin yung live sa'yo at sa nag-vlog sa live promo nila sa kanilang movie. God bless. Ayan. You're welcome, Ma'am Chelina Pagay. Actually, kung i-compare at panoorin niyo po yung mga promo na ginawa po nila noon, mas malaki yung difference sa ngayon. Kasi ngayon kasi 'di ba parang dati okay lang sila na parang sobrang makikita silang close kasi alam naman lahat ng tao na ang tunay na karelasyon ni Miss Catherine Bernardo that time ay si Daniel Padilla. Pero ngayon makikita mo na parang hindi po kailangan na parang sobrang sweet sila, 'di ba? Parang kailangan ganito si Miss Catherine. Kasi ganyan naman ang mga babae, pag alam nilang gusto sila ng lalaki, hindi sila parang magpapakipot muna yan. On my point of view lang ganun po yung nakikita ko dyan. At hindi naman po kailangan na ipakita kasi si Mr. Alden Richards, ang hanap niya hindi jowa. Kung hindi yung makakasama niya for the rest of his life. Yun po lagi yung sinasabi niya sa kanya mga interview, 'di ba? Parang he's willing na parang iwan kung ano man yung meron siya sa present para lang po samahan yung magiging future niya, ganon. Sabi ni Miss Raquel Bersosa, ang ganda nga ng tandem ng Kat din eh, no need naman na magpa-sweet sila kasi panloloko na sa tao yun. Kahit nga hindi sila magkayakapan at mag-holding hands, nakakakilig na ang Kat din. Titigan nga lang na kinikilig na tayo kaysa naman dun sa 10 years kung kuno na sweet sila pero may lokohan ng ginagawa ang ex. Very true, diba? Dun lang tayo sa true. Ano nyo po yung sobrang sweet pero at the back of your mind, alam mong hindi naging tapat sa'yo, diba? At okay na yung ganito na parang medyo reserve muna si Miss Kat, diba? Wag muna siya mag-all out kasi ilang taon po siyang nag-trust nagtiwala at yung trust na yun kailangan mag-gain ng 100% ni Mr. Alden Richards bago sila pumasok sa isang seryosong relasyon. Sabi naman ni Ma'am Giselle Stage, reserve lang si Kat, hindi siya tipo ng nagpapaka-sweet for the sake of something. Sabi nga ni Christy, very firm and proper niya si Kat. At saka tanging si DJ lang ang nakasanayan niya in so many years. Kaya naiilang yan siya sa iba. Lalo pat manliligaw niya. True to eh. Kaya maniligaw niya yan. Kaya kung ano man ang something or kung meron na sina ni Alden for sure, hindi pa sanay magpa-sweet agad, lalo pat di pa naman public. Kung ano meron sa kanila, saka sana yung ibang fans wag masyadong atat. Hindi naman flirt si Kat para mag-sweet-sweetan o magpa-flirt siya kay Alden. Hintayin natin maging public sila. Ito po yung pinaka gusto kong komento na tanggap ko ngayong araw. Tama naman siya na parang hindi naman kailangan ni Miss Catherine na ipakita dahil nagpo-promote ka ng movie, kailangan sobrang sweet ka dun sa mo. Hindi na natural yun. Hindi na po ganun. Hindi na sila nagpapakatotoo.
Actually, yung nakita ko po doon po sa live, kung paano po mag-react si Miss Catherine, ano lang, very natural. Hindi niya po kailangan mag-pretend na sweet siya kay Alden. Although si Alden Richards talagang sweet talaga siya eh. Ganon talaga siya mag-express eh. So, maganda yung ginagawa ni Miss Catherine. Meron siyang tinatawag na control. Sabi ni Ma'am Shites, thanks Miss Ganda sa update. Until now, kilig pa din ako. Sana naman totoo na yan. Dami pang ganap at ayuda from them. Saya-saya ng mga thunders like me. Sikat talaga mahiyain. Parang hiyang-hiya siya humawa kay Tisoy. Si Tisoy naman grabe pag-care kay princess niya. Totoo yan. Parang si Mr. Alden Richards yung talagang humahawak kay Miss Catherine eh, sa pagbaba, 'di ba? Tapos inaalalayan ni Mr. Alden Richards, yung mga ganong ganap. Doon pa lang busog na yung mga viewers eh. Kaya talagang hanggang sa pagsakay nila doon po sa kanilang mga van, di talaga sila iniwanan ng camera. Hindi sila iniwanan ng mga tao na nakapaligid sa kanila. At the same time, pati po dun sa restaurant kung saan naroroon si ang pamilya ni Alden at ni Catherine, ang dami rin pong tao. Kaya talagang hindi na nila pinalabas si Kat. Sabi ni Mr. Renato, at may dinner sila sa Concha's Restaurant Family Bernardo and Fulkerson private dinner yun. And sabi ni Butch, tapos na ang boxing. Mama knows best. Mami Min nailed it. Yes. Ang dami natuwa nga dun sa ginawa po ni Mami Min kasi very very proud and loud na ipinost niya sa kanyang IG story yung mga naganap after po ng kanilang first kick-off mall tour dito po nga sa Santa Rosa, Laguna. At ang dami po talagang mga nag-shares, ang daming views, ang daming na-garner na heart, 'di ba? At least nakikita natin na proud naman si Mami Min doon. And sabi ni Mr. Dong Tats, very deserved si Kat at saka she or they don't need pa showbiz na galawan para kiligin ng mga tao. As Joro said, ito na yung sinasabi ko, relationship ng Kat din is very genuine at hindi pang showbiz. Pansin ko din sa lahat na naging leading lady ni Alden, si Kat lang ang pinost si Daddy Bay sa IG niya. Which is very true, 'di ba? Yun din po yung napansin ko eh. Nung nakita ko po yung IG story ni Daddy Bay, 'di ba? Nakita mo na nandun si Catherine, nandun din si Alden Richards, tas ginawa niya pa ng reels. Hindi ko lang matandaan kung ano yung song na inilapat niya doon po sa kanilang kanyang IG. But anyways, masaya tayo na nagkita na yung magbalae, 'di ba? And well, kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mo kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe, at i-follow mo na rin ang aking Facebook page, Dareds TV. And also, I have my TikTok account, which is Dareds TV. Pwede nyo rin po akong i-follow doon. Thank you for watching, guys. God bless everyone!